Nasaan ako? Ano tong suot ko? Sa panahon ako ng Kastila, nasa No Limit Angere ako. Ano bang klaseng handaan ito? Halatang ibang-iba kumpara sa Madrid. Dagdag mo pa na puro Indio ang nakatira dito. Nandidiri ako sa mga Indio. Halos 20 taon ako nagsisilbi bilang pura paroko. Nagtitiis ng kanin at saging. Mga walang utang na loob tong Indio na ito. Maghinay-hinay ka sa iyong sinasalaysay, Padre Damaso. Baka nakakalimutan yung nasa tirahan tayo ng isang Indio. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang alam na hindi itinuturing ni Tiago ang sarili niya na bilang Indio. Mas may silbi pa siya sa mga Indyong ito. Siguro naman hindi ganun ang mangyayari ngayon. Isang malaking piging ito. Nako, nagsayang ka lang ng salapi papunta rito. Wala ka namang ibang mapwedeng makain kundi ang tinolang ito. Magandang gabi, mga Ginoo at Binigi. Ikinararangal ko nga palang ipakilala si Don Crisostomo Ibarra. Kararating niya lamang mula sa Europa. Padre Damaso, ang kura ng aming bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang nagkakamali po yata ako. Pasensya na po, reverensya. Hindi ka nga nagkakamali. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Paumanhin, eras iyo, Don Rafael Ibarra. Ikinagagalak ko ang pagbabalik mo sa bansang ito. Naway hindi ka matulad sa iyong ama. Nakapalagayang loob ko siya kaya't alam kong isa siyang matapat at kagalang-galang na lalaki. Gracias, Senyor. Ang papuring ipinararangal niyo sa aking ama ay nakakapagpalubag ng kalooban ko at nakakabawas ng pag-alinlangan ko sa kung anong tunay na kinanatnan niya. Hanggang ngayon, ako na kanyang anak ay walang nalalaman sa pagkamatay niya. Kung susuriin ko ang bansang nadalaw ko na, napansin ko na ang kanluran sa karalitan ng mga mamayan ay katimbang ng tinatanggap nilang kalayaan at kawalan nito. Iyan lamang, wala ka ng ibang nakita bukod dyan, sapagkat nagsayang ang iyong ama ng malaking kayamanan. Kahit sino mang bata ang nakakaalam niyan. Ang kanyang ama ay nagdusa, isang walang alam at galang na erehe. Padre, ang pagdududa ninyo sa aking pag-aaral ay aking iginagalang. Ngunit ang hindi paggalang sa alaala ng aking ama ay isang bagay na hindi ko pahihintulutan ni Numa. Nagdusa ang iyong ama dahil nawalan siya ng hiya. Hindi siya nakikinig. Kapitan Tiago, humihingi ako ng paumanhin. Kailangan ko ng lumisan. Maraming salamat sa pag-imbita. Tingin niyo sa hindi pa tapos ang pitin. Magbabalik na lamang ako bukas bago ako magtungo sa Silye.
Maraming salamat sa inyo. Mauna na. Nakita niyo, iyan ang tinatawag kong kapalaluan. Hindi niya tinatanggap na mapagsabihan ng isang pare. Akala niya kung sino siya sapagkat pumunta lamang sa Europa. Binata, mag-iingat ka. Naway nagsilbing aral sa iyo ang sinapit ng iyong amang si Don Rafael Ibarra. Mukhang malapit sa puso ninyo ang aking ama. Maaari niyo po bang ikwento sa akin ang tunay na sinapit niya? Nakapagtatakang hindi mo man lang nalaman ang sinapit ng iyong ama. Batid ng lahat ang sinapit ng inyong ama. Mamatay siya sa bilangguan. Ang ama ko ay nakulong? Namatay sa bilangguan? Sandali lamang, kilala niyo ba ang aking ama? Si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Hindi niyo man lang pala nalaman ang nangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sa bayang ito ay hindi maaaring maging marangal ng hindi nabibilanggo. Nakapagtatakang hindi niyo pala nalaman ang sinapit ng iyong ama. Maaari niyo po bang isalaysay sa akin ang nangyari at kung bakit siya nakulong? Sa uling sulat niya sa akin ng 1 taon, binigyang diin niya na wag daw akong mag-alala kung wala siyang balitang maipapadala sapagkat magiging abala raw siya. Pinuri niya pa nga ako sa aking pag-aaral at binigyang bendisyon sa sulat niya. Ito ay dahil sa isang nakararangal na kadahilanan. Ikukwento ko sa iyo. Sumama ka sa akin. Isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama habang tayo ay naglalakad. Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit, marami rin ang sa kanya ay naiinis at naiinggit. Karamihan dito ay ang mga Kastila na sadyang masasama ang mga ugali. Ilang buwan pa lamang ang nakakaraan simula nang kayo ay umalis, ay nagkasamaan na ng loob si Padre Damaso at ang iyong ama. Mula noon ay palagi nang pinasasaringan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing nagmimisa. Sa kabilang dako, sari-saring mga kasinungalingan ang naglalabasan galing sa mga lihim na kaaway ng ama mo, na nagdulot ng kanyang pagkakakulong. Inakusahan siyang erehe at pilibustero. Hindi lamang yun. Pinaratangan din siyang may itinatagong sulat mula sa isang paring Ginarote sa salang rebelyon. Sa dami ay nakalimutan ko na ang iba pang paratang. Nakakapanghinayang na kung kailan malapit ng bawian ng hininga ay saka pa lamang ibibigay ang pagpapatunay na ang ama niyo ay walang kasalanan. Sa pagdating ko sa bilangguan, ay doon nalagot ang hininga ng iyong ama. Naway nalinawin ka sa sinapit ng iyong ama. Kung may nais ka pang malaman patungkol sa iyong amang, maaari kang dinulay kay Kapitan Shaka. Mauna na ako. Ang dami nilang binaon sa lupa, pati ang alaala ng aking ama. Ang katotohanan ay parang tala lamang, Ibarra. Laging nariyan, ngunit hindi nakikita ng mga pinipiling magbubulag-bulagan. Pero bakit tila lahat sila kalaban ng tingin sa aking ama, sa aking sarili? Ang taong natatakot sa liwanag ay siya mismo may tinatagong lihim. Ibarra, ang galit nila sa iyong ama ay hindi galit sa kanya, kundi galit sa gising na isipan na nais niyang ibahan.
Maria, magdahan ka at baka madulas ka riyan. Ano pa, ma? Oh, bakit ka hinihingal? Santiago, ang daming nakakapansin na nangangayayat daw si Maria. Tingin mo ba mas makakabuti kung hahayaan mo natin siyang magbakasyon sa San Diego? Nang sa gayoy, bumalik yung natural na pula ng pisngi. Sige, sa lalong madaling panahon, samahan mo na rin ang pamangkin mo sa Bietel para mag-impake ng mga dami. Hindi na siya babalik doon. Tia, may karuwayo po parada. Bakit hindi natin tignan? Baka si Crisostomo na yan, iha. Magandang umaga, Tia Isabel. Magandang umaga, Kapitan Diago. At sa aking inang na si Maria Clara. Yan ang Clara. Bakit hindi na nga kayo sa asitayan mo yun? Mas maraming sila. Tama ang tiya mo. Maraming salamat po. Kaya na, Maria. Naalala mo ba ako sa Europa, Ibarra? Napakalayo ng nilakbay mo. Marami rin magagandang syudad doon. At saka kung marami rin magagandang dalaga. Paano kita malilimutan, Maria? May pangako ako sa'yo. Isang sagradong sumpa. Naalala mo ba nung pinisil ko ang iyong mga kamay at ipinangako sa bangkay ng aking nanay na paliligayahin kita? Ito ang tatandaan mo, Maria. Kahit saan man ako magpunta, lagi kitang kasama sa aking alaala. Totoo ba, Ibarra? Totoo, Maria. Kung tutusin, higit na mas mainit ang iyong mga ngiti kaysa sa araw ng Italia. Higit na mas makulay ang iyong mga mata kaysa sa hardin ng Andalusia. Ngunit wala pa ako napupuntang malalayong lugar sa mo, kundi Maynila, Antipolo at San Diego. Ngunit palagi kitang naalala, kahit sabihin ng kura na maliraw na isip-isipin kita. Ito ang mga tuyong sambong mo, Maria. Ha? Naitago mo pa sa pitaka mo? Heto naman ang sulat mo. Sulat na naitago mo rin. Ano nga ba ang nakasulat eh? Maaari ka bang mabasa? Wag na, sulat lamang ito na pamamaalam mo. Yan ba ang sulat nung ako ay umalis? Itong taon na nakakaraan, Maria. Ano nga ba nakasulat yan? Pakinggan mo at babasahin ko. Ngunit lalaktawan ko mga kasinungalingan mo. Upang di naman masabi na binibilog mo ang ulo ko. Aking mahal, ito ang para sa iyo. Sana iyong maintindihan ng aking sitwasyon. Itigil mo ang pagbabasa, Maria. Ha? Bakit? Naalala ko lang na kailangan ko nang umalis ngayon. Sa Dos Santos na bukas. Hindi kita titigilan. Nakikita pa naman tayo sa mga darating na araw. Ipipigtal na lang kita ng bulaklak kasi ng mag-inis. Paalam, Maria. Kaibigan, maaari ba akong magtanong? Nasaan ang punto ni Don Rafael Ibarra? Si Don Rafael Ibarra? Kailangan mo ba makita ang puntod niya? Oo, sabihin mo sa akin. Siguradong makikita ko isang malaking krus at may mga bulaklak. Wala na rito ang malaking krus sapagkat ito'y sinili ko na dahil yun ang pinag-uutos ng kura. Kung ganun, nasaan ang puntod ng aking ama? Tiyak na matatandaan mo yun. Wala na rito ang bangkay. Ilang buwan na ngayon na ito'y pahukay. Ang kura ang nag-uutos sa akin. Pinahukay para daw hindi madungisan ng kanilang kabanalan. Ngunit napakalakas ng ulan nun at bumigat ang bangkay. Kaya minabuting paanod na lang ko sa rumaragas ang ingay. Kung ganun, nasaan ang puntod ng aking ama? Hindi ko usad lang magawa iyon, kaya huwag mo kayong magalit sa akin, Ginoo. Magandang araw po, Padre. Gandang araw. Anong kalapastanganan
ang ginawa mo sa aking ama? Magsalita ka! Huminahon ka! Wala akong ginagawang masama. Hindi ako lumapastangan sa ama mo. Ano wala? Magsalita na ko kayo ng totoo! Hindi ako ang nagutos. Si Padre Damaso ang kura noon. Siya ang dapat magpaliwanag sa'yo. Hindi ko na kaya. Kung dugo ang gusto nila, dugo ang makukuha nila. Ang apoy ng puot, kapag lumaki, pati ang may hawak nito ay sinusunod. Ano ako lalaban kung ako lang mag-isa? Kung papatayin mo ang leon ngayon, Ibarra, huwag mong kalilimutan na ang mga anak nito ang gugulpi sa'yo bukas. Hoy! Mga bata! Hindi pa ba kayo tapos magdasal? Crispin! Sumama ka sa akin! Huwag mong akalain makakatakas ka sa kasalanan mo. Wag po, kuya! Ayoko po! Wala po akong ginagawa! Bitawan niyo po siya! Ako na lang po! Ay! Kuya! Wag po! Makawalan niyo po siya! Ay! Anong yung ginagawa rito? Aba, ikaw ba si Sisa ang ina ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako si Sisa. Ngunit hindi magnanakaw ang aking mga anak. Sa Krista na yun, nasaan po si Crispin? Wala ba sa inyong bahay? Ibig mo pa bang ipagkainan? Ngunit si Basilio lamang po umuwi kagabi. Naiwan ko rito si Crispin. Naiwan nga, pero siya ay tumakas. Sige, mauna na ako at ako'y niaaskaso. Nagsasabi ako ng totoo. Bago pa nga tumako si Miss Pink, nagnakaw pa rin ng kung ano-anong bagay. Nagpakalayo-layo na siguro kung hindi niya tinatago. Hindi totoo yan! Hindi sila magnanakaw! Nasaan ang mga anak ko? Ngayon ang sabi ng kura, ano siya? Sinungaling? Pinapunta pa nga ako ng kura kaninang madaling araw sa patel para ipaalam sa mga Guardia Civil. Malamang, naroon na sila para dakpin ang mga anak mo. Nay? Nay? Inay ko? Tiyak bang walang tao rito? Wala ang mag-asawa rito. Maging ang dalawang bata. Tara na. Basilio! Crispin! Mga anak! Nasaan na kayo? Basilio! Crispin! Mga anak! Mga anak! Basilio! Aking mga anak! Basilio! Sisa! Saan ka pupunta? Sumama ka sa amin! Nahanap ko lamang ang aking mga anak! Hindi sila magnanakaw! Mahirap kami pero hindi namin magagawang magnakaw! Tara na!
Magandang umaga, Mang Tasyo. Magandang umaga rin sa'yo. Nais kong hikayatin ang bayan sa liwanag. Itatayo ko ang aking paaralan para sa kinabukasan. Ang pangarap ay binhi ng bukas, Ibarra. Ngunit, magtataglay ito ng bunga sa panahong wala nang nagtanim. Hindi para sa saninlahi ang paaralan ni Ibarra, kundi para sa uusbong na isipan na hindi kayang ikadena ng takot. Isang paalala ko lamang sa iyo, Ibarra. Sa mundong naglilingkod ang karunungan sa kapangyarihan, ang sino mang hayagang na lumaban ay siya agad tinuturing na kaaway. Kung ganun, ang paggawa ng kabutihan ay sa pamamagitan ng pagtatago, ng panlilinlang? Hindi panlilinlang ito, kundi ang karunungang umiiwas sa abo ng kapamakan. Ang apoy ng pababago ay mabilis puksain, kaya ikaw, Ibarra, ingatan mo ang iyong apoy. Hayaan ikaw munang maging usok bago maging isang liwanag. Maraming salamat, Mang Tasyo. Mauuna na po ako. At ikaw, bakit ka nagmamadali? Nakikita niyo po ako? Hindi ka taga rito. Hindi ka rin sa taga-panahong ito. Ngunit, nandito ka para sa isang banla. Bakit niyo po ako nakikita? Paano niyo po nalaman? Ikaw ang magtatanggol sa kanya. Ikaw din ang magsisilbing anino sa katarungan. Ikaw, si Elias. Elias? Hindi po. Ako po si... Ang pangalang iniwan mo rito ay hindi ang pangalan dadalhin mo rito ngayon. Ang bayan ang pumili sa'yo, kaya huwag ka nang umatras. Kaya ikaw, humanda ka. Darating ang panahon na ikaw magsisilbing liwanag sa dilim. Ay, ano ba ang alam niya sa pagtatayo ng mga paaralan? Nag-aaral lang yan sa Europa. Ang napag-aaralan lang niya doon ang mga makabagong sabi-sabi na nakakasira sa atin. Padre Damaso, igalang ninyo ang mga panauhin. Igalang? Igalang ko ang anak ng isang erehe at tulisan? Wala kang karapatan na tumista ng alaala ng aking ama. Wala kang karapatan. Bitawan mo ako! Ikaw ang may dahilan, kaya ang buhay may magiging kabayaran! Crisostomo, hindi! Para sa akin, hindi na ang kamahal ko. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi na hanggang, ibaba mo na yung hawak mo kay Crisostomo. Bitawan mo ako! Buksan ang pintuan! Ayon sa utos na nakakataas! Crisostomo Ibarra, ikaw ay aming inaanyayahan na sumama sa amin. Teka, saan ang pagkakasala? Ikaw ay inaakusahan bilang utak at pasimuno ng krimen ng revolusyon at pag-aalsa. Mayroon kaming mga ebidensya laban sa iyo. Ang pagtatakpa mo sa buhay ni Padre Damaso ay isang patunay sa iyong masamang intensyon. Saan niyo ako dadalhin? Magandang umaga, Kapitan Tiago at Senyorita Isabel. Si Don Alfonso Linares ay kamag-anak ng aking asawa at inaanak ni Padre Damaso. Maraming salamat, Doña Victorina. Ngunit,
Wala na akong nais pang iba sa buhay ko, kundi si Crisostomo Ibarra. Kaya't para sa akin, mas gugustuhin ko na lamang na mamatay kaysa magpakasal pa sa iba. Maraming salamat. Mauna na po ako. Nakikita mo ba, Maria? Sa sobrang pagmamahal mo kay Ibarra, ay nakakalimutan mo ng iyong karangalan. Wala na ako pakialam sa karangalan, Tia. Nais ko lamang maging masaya. Bakit niyo po ba ako pinipil sa hindi ko naman nais? Maria, dahil kung hindi, ipagsasabi ni Padre Damaso sa buong bayan na hindi ni Santiago ang tunay mong ama. Ano? Ama? Ano sinasabi ni Tia Isabela? Totoo ang sinasabi ng tiya mo, Marina. Hindi ako naging tunay na ama. Anong ibig niyo sabihin? Kung hindi ikaw, sino tunay ko, Ama? Ang kurang, si Padre Damaso. Anak ka nga ni Rafael Ibarra. Pareho kong mapagmataas. Kaya walang duda ng pareho kayo nagsasapitin. Walang makakahanap sa'yo. Walang makakaligtas sa'yo. Hindi ako makapaghintay na makita ang iyong bangkay na palutang-lutang sa ilog. Gaya ng iyong ama. Ang aking ama. Kung titibagin ko yung mga Friday, ay mas masawal pa sa Diablo. Mga gwardiya! Ginoong Ibarra! Ginoong Ibarra, gumising ka! Ginoong Ibarra, gumising ka! Elias, bakit ka narito? Magpapahamak ka. Oo, si Elias. Narito ako para iligtas ka, Ginoo. Sandali. Tara na, Ginoo. Dahan-dahan. Tumayo ka, Ginoo. Dahan-dahan. Tara. Ibarra, bilisan mo na lang at baka mahulog pa tayo ng mga guardias dito. Sandali lamang, Elias. Gusto ko muna makita ang aking minama. Bilisan mo na lamang at ako magbabantay na lamang dito. Crisostomo? Bakit ka narito? Baka mapahamak ka. Maria, narito ako pangalapin ng katotohanan. Bakit mo ko ipinagkalalo? Patawarin mo, mahal ko. Ngunit hindi ko yung ginusto ko. Anong ibig mo sabihin? Nahipit lang ako sa dalawang nag-uupugang mga kapatid. Sa pagitan mo at Padre Damaso na tunay kong ama at iyong pagtugalit. Ngunit tatandaan mo na ang pagmamahal ay nakakautnawa. Kaya sana patawarin mo ako. Amo mo, sa Padre Damaso, hindi ko makinig ang sinasabi. Ngunit mahal, wala kang kasalanan.
sadyang hindi lang umayon sa akin ang panahon. Kailangan ko ng ibisan. Patawad. Sige na kasi mag-iingat ka. Mag-iingat ka na po. Ayan sila! Paputukan ninyo at huwag kayang makatakas! Sandali. Patamento! Naririnig mo ba? Mukhang hinahanap na tayo ng mga gwardiya sibil. Mabuti pang maghiwalay na lamang tayo. Mauna ka na at ililigaw ko na lamang sila. Huwag ka na umalis. Lumaban na lamang tayo. Mahirap lumaban dahil wala tayong mga sandata. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena. Sa libingan ng inyong mga ninuno. Mauna ka na, Ginoong Ibarra. Mag-iingat ka. Magandang umaga po, Senyorita. Masulat po po para sa inyo. Salamat. Ano to? Sulat galing kay Bara? Ano nangyari kay Bara? Walang ginawa na. Hindi maaari to. Bara, ano nangyari sa'yo? Hindi maaari to, Diyos ko. Meron si Bara. Anong nangyari sa iyo, Mayang Lara? Ngayon na wala ng taong mahal. Tiyaan nila na ako pumasok sa kumbento. Mag-iiwas ako sa'yo. Sabi mo na rin sa Linares, huwag na ituloy pagkasal. Hindi nakabagay sa iyo ang pagpasok sa kumbento. Maghihilom at makakalimutan mo rin si Crisostomo. Makinig ka sa mga payo ko. Kamatayan o pagpasok sa kumbento. Kung buhay mo si Crisostomo, maaari pa akong lumaban, umasa at manindigan. Pero ngayon wala rin taong mahal ko. Para saan pa ba mabuhay ako, Padre? So, kung ngayon ay narurusahan ninyo ako, ito ay tinatanggap ko. Anak, gusto mo ba talagang pumasok sa kumbento? Kung talagang gusto mo, pumapayag na ako. Maraming salamat. Mahal na Panginoon, dumating na po ang pinangangambahan ko. Ang kahinaan at malaking kasalanan mo sa tao, simbahan at kapurihan. Tinataw ninyo sa isang makasalanan. Mahal na Panginoon, maawa po kayo. Huwag po ninyong idamay ang nag-iisa kong anak. Inay? Inay? Inay ko? Nay!
Inay! Inay! Inay ko! Inay! Inay? Inay ko? Inay ko! Inay! Inay! Ako to! Si Basilio! Ang mahal mong anak! Tumayo kayo! Parang awa na ninyo! Huwag niyo ko si Basilio! Huwag niyo papatayin si Crispin! Hindi sila magnanakaw! Wala tinakaw si Crispin! Parang silang mabait! Huwag niyo silang kukunin! Ano ka ba nang Sai? Opo. Anong gusto mong gawin ngayon? Gusto ko sana siya ni Paliping. Ngunit, wala ko akong pera. Lika, mukhang malala na po ang agos ng dugo sa iyong sugat. Tulungan mo akong italis si Pangkay ng ina. Ano po ba ang may tutulong ko sa inyo? Pakinggan mo ako. Marami nang tumagas at masalang na dugo mula sa aking sugat. At mukhang hindi na ako gumagahin pa. Magtungo ka sa tabing ilog at kumuha ng isang bundilo ng kahoy. Magsigang ka rito at sunugin mo ang bangkay namin ng iyong ina. Magbalik ka sa lugar na ito at hukayin ang balete. At doon ay may naghihintay sa iyo. Magpakatalino ka. Mag-aral ka. Tumakatay akong hindi nasisilayan ang bukhang liwayway sa silangan. At sa inyong mga kabataan na makamamalas, huwag ninyo itong sayangin. Huwag ninyong kalimutan ang aking mga pangarap. Oh, gising ka na pala. Ginong Ibarra? Ako si Kuya Chris. Samahan mo kaninang umaga sa rally. Nakita kitang nahimatay. Kaya dinala mo na kita rito sa bahay para makapagpahinga ka. Pasensya po at salamat sa pagligtas sa akin. Medyo masakit lang po yung ulat katawan ko. Sana ay gumaling ka agad, pero tandaan mo na ang sugat sa pakibaka ay hindi parusa. Ito ay simbolo na hindi ka tumakbo o lumayo. Ilan lang yan sa mga natutunan na may mga kapangyarihan. Kaya rin po ako sumama sa rally para sa boses ng bayan, para sa aming mga kabataan, para sa katarungan, tsaka para sa kinabukasan. Tandaan mo na hindi laging malakas ang sigaw ng katotohanan, ngunit umaabot ito sa dapat makarinig. Oh, sige na, kukuha lang ako ng makakain at mainom mo. Magpagaling ka. Salamat po. Ang mga kamay na naghari noon
ay siya rin mga kamay na ngayon nagpapatahimik sa bayan. Nag-iba lang ng anyo at ng pangalan, ngunit parehas na gutom sa kapangyarihan. At kung pilit tayong pipikit sa kirot ng kasalukuyan, hahayaan nila tayong muling ibilanggo sa katahimikan. Hindi tayo pinanganak para manahimik. At walang kwentong nagtatapos hanggat meron pang handang lumaban. Hindi pa tapos ng kwento. Tayo ang tintang magsusulat ng susunod na kabanata.